Napakabuti ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa araw na ito, sa kabila ng mga kapaguran nating pisikal, hayaan nating tayo sama-samang mamahinga sa presensya ng banal na Espiritu. Tayo'y may kababaang lumapit sa ating Ama, magpuri, humingi ng kapatawaran, at makinig sa kanyang mensahe mula sa mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong habag at pagmamahal sa amin. Pagamat kami nagkakasala, patuloy pa rin ang paghatid mo ng mabuting balita bilang pagkain naming spiritual. Tayo po'y lumapit ng may kababaang loob. Humingi ng kapatawaran sa mga kahinaan at kasalanang nagawa natin sa buong maghapon. Ama, patawarin mo po ko sa aking mga kasalanang nagawa. Sa isip, sa mga sinabi ko at sa aking mga ikinilos. Kami po ni Sister Librada Mansano ay linisin mo ang aming puso, ang aming isip. Bigyan mo po kami ng karunungan upang sa ganong tanging pangalan mo lamang ang aming maitaas. Panginoon, kami po ay gamitin mo lamang instrumento. Ang aming mga tinig, ang aming isip, nawa, ang mensahe mo lamang ay maihatid namin. Yes, Lord, maraming salamat. Hindi ka nagkukulang sa bawat araw upang maghatid ng pagkaing spiritual. Isang piging online na kailangan namin, kailangan ng aming espiritu. Gayon din, Lord, dinadalangin ko ang mga nakikinig ngayon at makakarinig pa ng Tuesday Gospel. Yes, Lord, batid mo ang mga pagsubok na dinadala namin. Pero Panginoon, nananalig kami na sa oras na ito, ikaw ay magpapagaling spiritually. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas na makakita spiritually, makarinig spiritually. Come Holy Spirit, we need you. Lumuklok ka sa puso ng bawat isa. Patuloy kang kumilo sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maihayag, mabigyan ng parangal. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga aliping handa. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para sa pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sila ng hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapala sila kung maratan niya silang handa at dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Tandaan ninyo, Amen. So, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, welcome po sa Amen, wait. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan
Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Araw-araw po through social media. So maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay October 24, 2023. At Tuesday Gospel po ang ating pagsasaluhan. Amen. So, mga aliping handa, ang pagbasa ay nagmula kay San Lucas, chapter 12, verse 35 to 38. Kung kayo po ay nanonood ngayon, pakishare naman po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagsunod natin sa Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. So, napakadali na lang po, no? Kung nakakapag-share po tayo at nakakapag-post ng mga bagay na hindi maka-Diyos, bakit hindi po natin gawin ito para sa kapurihan ng Panginoon? Total, matatapos tong araw na ito dahil naman po sa habag at mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ako nga po pala si Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko, at ang Facebook Live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019, and ang layunin ng Facebook Live na ito, yun nga po, kahit nasa bahay lang po tayo, kahit ano pong ginagawa natin, matamnan ng binhi ng salita ng Panginoon ang ating mga puso. Kailangan po natin to. Higit pa sa kinain natin ngayon, higit pa sa trabaho natin, sapagkat tayo po ay araw-araw humaharap sa spiritual warfare o digmaang spiritual na kung saan hindi natin nakikita ang ating kalaban. Kaya kailangan alam natin ang salita ng Panginoon para meron tayong panlaban sa mga tuksong ibinibigay sa atin ng Diablo na nagdadala po sa atin sa kasalanan. So, ngayon po, magkakaroon po tayo ng guest preacher. At ito po ay si Sister Librada Manzano. Isa po siyang member din ng marami po siyang gawain sa Panginoon. Pero isa po ay yung sa Kalap, no? Taga-Kalap po siya o Catholic Lay Preachers of the Philippines. So, hindi ko siya makita dito sa monitor ko. So, Sister Librada, pwede manood ka ng live ko para maipasok kita. Hindi pa siya makapasok Okay. So, sandali ha. Contact natin siya. So, ganyan po talaga. Pagka live. Talagang minsan mahina internet. Sa amin nga mahina internet ngayon. Kaya, pero ang mahalaga, kahit mahina internet ngayon kasi nag-uulan, okay, yan, sinetext ko lang siya. Ay, sinechat ko lang siya. Ayan. So, habang hinihintay pa natin yung tugon niya, kasi dapat talaga sa StreamYard kami. Kaya lang nahihirapan akong pumasok ngayon sa StreamYard kasi nga po mahina yung signal sa amin ngayon. Buti nga po nakapasok pa ako sa Facebook So, habang hinihintay po natin si sister na pumasok, okay, sige, try ko na lang siyang tawagan. Ayan. So, mga aliping handa. Okay. Magandang gabi, sister. Hello, yan. Okay na, nakapasok na ako. Opo, pwede na po kayo magsimula. Ayan, okay. So, binasa mo na yung gospel natin. Opo. Ayan, napakaganda. Okay, Opo. okay na? Opo, okay na. Okay, yes, okay. Okay, purihin ang dakilang Diyos. So, okay, late pala yung dating. Okay, bago tayo mag-start, tayo mag-pray muna sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti ni Lord. Dahil muli po, narito po kami ni Sister Angelica Dorde po. Ay magkasama po kami ngayon upang, Lord, ay may hayag po ang inyong mabuting balita, O Lord. Kung ano bang nais ninyo na iparating sa aking mga kapatid po na nakikinig ngayon, O Lord, sa programang ito po ng ating kapatid po ni Sister Angelica Dorde, O Lord. Samahan niyo po kami, O Lord. Nawa po basbasan yung aking labi, na pawang salita lamang po ang lalabas sa aking labi at tago sa puso ng aking mga kapatid po na nakikinig ngayon upang ito po'y manatili sa puso, sa isipan
at ito ay isa buhay. Ito po yung maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay para kami magtagumpay sa aming buhay dito sa lupa tungo sa inyong kaharian para sa buhay na walang hanggan. Salamat po Lord sa biyayang ito dahil sa bawat makapakinig po kami ng iyong mabuting balita. Ito po yung pagkain ng aming kaluluwa dahil napakaliwanag po nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa biyayang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos, God is so good. Parang late pala, no? Late yung napapakinggan ko sa monitor ko. Amen. Amen. Purihin ka, o dakilang Diyos. Amen. At ngayon, tayo po'y magninilay na, mga minamahal kong kapatid. Clear naman, no, Sister Angelica? Opo, malinaw. Malinaw po. Oh, malinaw. Okay, sige. Patuloy po tayo. Napakaganda ng binasa mong gospel, Sister Angelica. Yan. Na maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilaw. Tayo ba ay nakahanda? Yun ang katanungan. Nakahanda ba tayo sa oras na pagdating ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? Tayo ba'y nakahanda? Amen. At yung ilaw, gusto sabihin yung ilaw na nagliliwanag tayo nang nakikita sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ang ilaw ng sanlibutan. Kaya tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. So mula sa kasalan, gusto sabihin tayo, batid natin na muling babalik ang Panginoong Hesus. Ang tanong, dadatnan ba tayong nakahanda? Tayo ba ay spiritual living na o makasalibutang pamumuhay pa? Yan ang tanong. Amen? So nawa, mga kapatid, tayo ay nakahanda. Datnan tayo ni Lord na nakahanda. Mapalad, tingnan niyo po sabi sa verse 37, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda ka, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. So walang nakakabatid po kung kailan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tanging ang Diyos Ama lang po ang nakakaalam kung kailan niya muling pababalikin ang Panginoong Hesus sa lupa upang sunduin yung mga nagtagumpay. Amen? So itong mga tupa. Kaya nais ko po ibahagi, no? Hindi ko kasi na-share. Ang ganda sana kung ma-share ko itong aking screen. Paano ba nag-share? Wala, no? Kasi po, Hindi, excuse me share your sister. screen. Kasi po wala po. Share Dapat, your screen. hindi po. Pwede. Dapat, hindi, hello. Ito pala, Windows. Pwede pala siya. Ayan. Kaya lang sister, hindi ka nakikita kasi hindi po ako naka-StreamYard. Yeah. Okay, anyway. Sige. Ayan. Nakikita na ninyo yung ano ko? Hindi po nila nakikita kasi nasa Facebook Live po tayo. Wala tayo sa StreamYard. So... Kasi hindi po ako nakapasok dahil mahina ang signal. Pero kung nasa Ah, StreamYard tayo, mapapakita Hindi natin pwede. yun. No, pwede. Eh, kaya lang po So, mahina okay ang lang. signal. Boses nyo lang po Okay. ngayon ang naririnig. Boses nyo lang. Boses na lang. Apo. So, okay lang. Hindi ko na lang ipapasok. Wag na lang po kasi ako lang nakakakita. Okay. Ngayon wala silang nakikita. Opo, hindi, boses nyo, ang boses lang nyo po ang nakikita nila kasi nga po, naka-Facebook Live tayo, hindi po StreamYard. Okay. Ikaw lang nakakakita sa akin. Opo. Okay. Sige. Okay. Sige, okay lang. Narinig nila. Opo. Sige. Okay. So, nais ko lang ibigay yung acronym ng handa. No, 5 letra lang ito. Ito po ang akin tatalakayin. Handa po, mga kapatid. Handa ba tayo? Amen. Dahil napakaliwanag po sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. So walang nakakabatid sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, so dapat tayo po'y nakahanda. Kaya nais ko po na ibahagi po itong aking tatalakayin na acronym po ng handa. Diba, ang spelling po ng handa is H-A-N-D-A. 5 letra po.
So sa letter H po, mga kapatid, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang taong handa po, amen, hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil napakaliwanag po sinasabi sa unang 1 chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. So kung tayo po ay nakahanda, mga kapatid, hindi tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Men, tayo ay isikap na mamuhay po ayon sa kalooban ng Diyos. Matuwid na buhay, mga kapatid, para po tayo, mga kapatid, ay makakasama po sa kanyang susunduin, sa kanyang muling pagbabalik kung tayo po ay nasa buhay ng matuwid, may kabanalan, mga kapatid. Dahil napakaliwanag din po sinasabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagsikapan po natin, mga kapatid, dahil nananahan po sa atin ang banal na espiritu, tinanggap natin ang banal na espiritu, pakilusin po natin ang banal na espiritu na para sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, nananatili po na wala tayong kapintasan po ang buo po nating katauhan, itong espiritu, kaluluwa at katawan. Amen? Hanggang sa pagparito po ng ating Panginoong Hesus. Amen? At sa letter A, mga kapatid, aasamin na masunod po ang kalooban ng Diyos. Ang taong handa po, walang aasamin to, kundi yung makasunod po sa kalooban ng Diyos. Amen? Mitiin po natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil napakaliwanag po ang sinasabi sa Kawikaan, chapter 119, verse 106 to 109 po. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tudupin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. So, mga kapatid, tayo dapat nagbabasa po ng Biblia araw-araw. Utos po sa atin yan. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag nating kaligtang basahin yung aklat ngayon, yung Biblia. Dilidiliin po natin to araw at gabi upang mapatid natin ano ba ang kalooban ng Diyos para ito po yung masunod natin. Kaya asamin po natin na masunod ang kalooban ng Diyos para tayo po'y matagumpay. Ang taong matagumpay, kapatid, yung nagbabasa ng Biblia at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung maraming ari-arian po, mga kapatid. Amen? Hindi yung maraming pera. Dahil lahat po ng yan ay naiiwan lang sa lupa kapag tayo po, mga kapatid, ay kinuha na ni Lord o yung sinundo niya tayo. Hindi natin madadala po sa langit ang pangmundo pong mga bagay, mga kapatid. Ang mitin po natin, asamin po natin na makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. So sabi nga sa unang 1, chapter 2, verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So napakaliwanag, mga kapatid, no? Na mapalad ang tao, mga kapatid, na sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil makakamit niya ang buhay na walang hanggan sa piling niya po sa langit. Amen? At ano po sinasabi sa mga awit 119, verse 2? Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Amen? So napakapalad po ng taong sumusunod po sa Diyos dahil hindi po siya mapapahamak. Dito pa lang po sa lupa, mga kapatid, siya ay nagkakaroon ng buhay na ganap at kasya siya. Ano po sabi niya sa John 10:10? Naparito, amen, ang Panginoon Hesus ang anak ng tao para sa mga tupa upang magkaroon ng buhay na ganap at kasya siya. So dito pa lang po sa lupa, makakamit na natin yung buhay na ganap at kasya siya. At sa langit, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? So sa letrang N po tayo, mga kapatid. Natapos na natin yung age A po, handa.
So sa letrang N, mga kapatid, naglilingkod sa Diyos at kapwa. So ang taong nakahanda, ito'y patuloy po na naglilingkod sa Diyos at kapwa. Bakit pati kapwa kailangan natin paglingkuran? Dahil ang paglilingkod po natin sa Diyos ay sa pamamagitan po ng ating kapwa. Hindi po natin nakikita ang Panginoon. Amen? So gagawin natin ang paglilingkod natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating kapwa. Dahil sabi po ng salita ng Diyos, kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang ginagawa natin sa Diyos. Amen? Kaya napakaliwanag po sinasabi niya sa Colossus chapter 3, verse 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalobang kayo ng Panginoon ang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So mga kapatid, kapag tayo patuloy po na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapwa, pagkakalobang po tayo ng gantimpala. Ano ba ang minimiti nating gantimpala? Mga kapatid, hindi po yung pangmundo. Ang minimiti natin ay yung spiritual na gantimpala. Ano po ba ito? Yung buhay sa langit, buhay na lang hanggan. Amen? So maliwanag din po sinasabi niya sa Roma, chapter 12, verse 13. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. So yan po, mga kapatid. Sabi ni Pablo na tumulong po tayo sa ating mga kapatid po na nangangailangan. Hanggang kinakalimutan nga natin ang ating sarili. Amen? Para naman ang maibigay natin ng todo sa paglilingkod po. Kasi kung hindi natin kalilimutan ang ating sarili, ang sarili natin kasi may pagkamakasarili sa Kim. Amen? So hindi tayo makakatulong po sa kapwa kung tayo po ay makasarili. Kaya kinakalimutan po ang sarili para tayo makapaglingkod po sa Panginoon. Amen? Kaya tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Yan po sabi sa Roma, chapter 12, verse 13, mga kapatid. Amen? At tuloy tayo mga kapatid. Dito sa letrang N po tayo, naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ano po ba sinasabi sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 17? Ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dapat lagi po tayong handa na gumawa ng mabubuting gawain. Bakit dapat tayong handa sa lahat ng mabubuting gawain? Dahil ang Diyos ay mabuti. So tayo bilang po, kalarawan po ng Diyos, no, tayo patuloy na gumagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay patuloy po na gumagawa ng mabuti po sa atin. May tinutularan po tayo sa paggawa ng mabuti ang Diyos, mga kapatid. So para ikaw yung maging handa, patuloy ka sa paggawa ng mabuti, kapatid. Amen? Sikapin mo yan na lagi ang ginagawa mo ay mabuti. At ang sabi po sa Galatia chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. So yan po mga kapatid, nutusan tayo ng Panginoon na maglingkod po tayo sa isa't isa. Magtulungan po tayo, magmahalan po tayo. Yan, dahil sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya patuloy na dapat tayo po ay umiibig sa Diyos at umiibig sa kapwa po. Amen? So sa letrang D na po tayo mga kapatid. Amen? Purihin ang dakilang Diyos. So dahil konti lang po yung naihanda ko, yan, acronym po ng handa, 5 letra lang po. Amen? So mga kapatid, dito po sa letrang D, Diyos at kapwa po ay iniibig. Patuloy na tayo po ay iibig sa Diyos at sa kapwa, mga kapatid. Bakit lagi magkasama ang pag-ibig sa Diyos at kapwa? Yan po, mga kapatid, kung minamahal, ang pinakamahalagang utos po ng Diyos. Yung pagmamahal po sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. Yung 10 utos po, nakabuod na po sa 2 pinakamahalagang utos. Ano po ba ito, mga kapatid? Ang 2 pinakamahalagang utos po, amen, na nakasulat po sa Marcos chapter 12 verse 30 to 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. So napakaliwanag pong nakasulat dito sa Marcos chapter 12 verse 30 to 31 na inuutusan po tayo ng Diyos na ibigin po natin siya. Ibigin ng Diyos, amen. Paano daw ang pag-ibig natin sa Diyos? Ng buong puso. Sabihin, 100% buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Siya lagi ang number 1 po sa ating buhay at ng buong lakas po natin. Gamitin natin ang lakas natin para po sa Diyos, sa paglilingkod po. Amen? At isinunod niya po kagad itong pangalawang pinakamalagang utos po. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung ayaw nating magutom, so dapat tayo tutulong din po sa taong nagugutom. Amen? Kung ayaw mo sinasaktan ka, wag naman tayong manakit din. Amen? Dahil kung anong ayaw mong mangyari sa iyo, wag mong gawin sa kapwa mo. Amen? Kundi ibigin mo ang iyong kapwa. Wag manakit. Amen? Sa kapwa, kundi pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So, maliwanag po, mga kapatid. Amen? Na tayo, para nakahanda, patuloy na umiibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya maliwanag din po ang sinasabi niya sa 1, chapter 14, verse 15 to 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sa mga kapatid, napakaliwanag po ang sinasabi dito sa 1 chapter 14 verse 15 to 21. Kung sinasabi natin na iniibig natin ng Diyos, dapat sumusunod po tayo sa Kanyang utos na ang kalooban niya ang masusunod. Kapag sinasabi mong iniibig mo ang Diyos and then di ka naman sumusunod, sinungaling ka, kapatid. Dahil ang tumatanggap sa mga utos po ng Diyos, ang tumutupad po nito, mga kapatid, yung tumatanggap at tumutupad nito, ang utos po ng Diyos, siyang umiibig po sa Diyos. Lagi pong magkasama yan, kapatid, yung pag-ibig po sa Diyos, amen, dapat sumusunod po tayo sa Kanyang kalooban. Tinatanggap natin yung utos niya, and then tumutupad po tayo. Yan patunay na iniibig natin ang Diyos. Marami nagsasabi na mahal niya ang Diyos. Amen? Pero pag uwi niya, ang buhay niya ay hindi makadiyos. Amen? Pag nasa simbahan, sinasabi niya, mahal niya ang Diyos, nagsisimba siya, nagko-confess sa Panginoon, lagi nagko-confess sa Panginoon, tumatanggap ng hostya, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Pag-uwi naman, iba ang buhay niya, hindi makadiyos. Maaring yung kinakasama niya, kalibin niya, hindi sila kasal. Maaring yung hanap buhay niya, hindi kalooban ng Diyos, iba. Amen. Yung pagbebenta ng katawan, mangganon, ng pandaraya. So yun po, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero sinasabi niya na iniibig niya ang Diyos. Ang taong ganun po ay sinungaling. Dahil ang pagsasabi po na iniibig mo ang Diyos ay yung sumusunod ka sa Kanyang kalooban. Amen? At napakaliwanag, ang umiibig sa akin, sabi po niya, no, ay iibigin ng aking Ama. So kapag inibig natin si Kristo, amen, iibigin tayo ng Diyos Ama. Dahil mga kapatid, tayo Roman Catholic, Trinity po tayo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo po. Tatlong persona sa iisang Diyos. Dahil ang umiibig sa akin, sabi po ni Kristo, ay iibigin ng aking Ama, ang Diyos Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So malalalim ang relasyon natin sa Diyos kung tunay na iniibig natin po ang Diyos dahil
sumusunod po tayo sa kanyang kalooban. Amen? At ang sabi rin po sa Galatia, ang kapatid, Galatia chapter 5 verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ito po sa letrang D tayo, Diyos at kapwa ay iniibig. So, maliwanag mga kapatid, amen? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pagmamahal sa kapwa gaya po ng ating sarili. Amen? So maliwanag po ba mga kapatid? Sa Roma chapter 12 verse 10, magibigyan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, bakit tayo inuutusan ng Panginoon na magibigyan po tayo na parang tunay na magkakapatid? Amen? Although iba yung ama, pero sabi ng Panginoon na magibigyan po tayo dito sa Roma. Yan po ang tinuturo ni Pablo na galing po sa Diyos. Amen? Na magibigyan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. So, bilang siya po'y tinutularan natin, amen, so ibigin din po natin ang ating kapwa. Dahil yun po ang pinakamalagang utos. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pati nga po kaaway, inuutusan tayo na ibigin kasi kapwa din po natin iyon ang ating kaaway. At mahal din po ng Diyos ang ating kaaway. Kaya ibigin din po natin. Amen. Kung iibig natin ang Diyos, amen, iibigin din natin po yung mahal niya. Mahal niya po yung ating kaaway. Nakaaway lang natin yan. Mahal pa ng Diyos po yan. Kaya ibigin po natin ang ating kaaway. Amen? So maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So sa last letter na po tayo, dahil alam ko parang 30 minutes lang tayo po, no? Yan, yung 15 minutes ay matitira kaya sa ating kapatid po na Sister Angelica. Amen. So sa letrang A na tayo, ayun po, dapat po, kung tayo nakahanda, so yung last letter po, yung A, ayon sa salita ng Diyos ang pamumuhay. So mamuhay po tayo ayon po sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga po sa Santiago, chapter 1, verse 22 to 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot ang taong iyan ang pagpapalay ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen? So mga kapatid, tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. So, mamuhay po tayo ayon po sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga po na magbasa ng Biblia, mga kapatid. Ano kung tayo po ayon po sa salita ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak, mga kapatid. Lagi tayong, ang buhay natin ay nasa matuwid na buhay, na may kabanalan. Pamumuhay tayo na may kabanalan. Dahil tayo po ay may banal na takot po sa Diyos. Kapag meron po tayong banal na takot sa Diyos, susunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil mahal natin siya. Ayaw natin na maghalit po ang Diyos sa atin. Kaya tayo may banal na takot sa Kanya at tayo susunod po sa Kanyang kalooban. So sa pagsunod po natin sa Kanyang kalooban, tayo po ang napapabuti, mga kapatid. Hindi po tayo mapapahamak. Hindi naman po madaragdagan ang pagka-Diyos ng Diyos kung tayo susunod po sa Kanya. Ninanais lang po ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya para tayo mapabuti. Hindi po tayo mahihiwalay sa Kanya.
Kasi kung di po tayo susunod sa kanyang kalooban, mahihiwalay po tayo, papanig po tayo sa kalaban. Sino bang kalaban? Si Satanas po. Doon tayo papanig. So mapapahamak po tayo dahil ano po sabi, naparito ang magnanakaw upang magwasak ng buhay. Sino ba yung magnanakaw? Di po ba si Satanas? Amen. Wala naman pong ninanay si Satanas kundi wasakin po ang ating buhay. Pero ang Panginoon po, anong ninanais niya? Para tayo mapabuti. Amen. Kaya minsan meron po tayong panalangin, no? Na hindi tinutugon ng Diyos. Amen. Dahil hindi natin ito'y kabubuti. Amen. Kaya dalawa lang po ang tugon ng Panginoon sa ating panalangin, yes or no, mga kapatid. Meron tayong panalangin ng sagot po ng Panginoon ay no. Dahil hindi natin ito kabubuti. So nawa maunawa natin na kapag may dinudulog tayo kay Lord at hindi ito tinutugon ayon sa ating gusto, mga kapatid, hindi yun mabuti. Dahil batid ng Diyos, kung ang ating idinudulog sa Kanya sa panalangin ay kabubuti natin. Ang ipagkakalob lang ni Lord na panalangin yung ikabubuti po natin. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi kailanman tutugunin ang isang panalangin kung ito'y kapapahamak natin, mga kapatid. Kaya ang prayer po, ang sagot ng Panginoon, yes or no. Yes, ikabubuti mo, kaya tutugunin niya. No, hindi mo ito kabubuti. Kaya hindi mo matatanggap yung panalangin na gusto mo, kapatid, dahil hindi mo ito kabubuti. Sino bang nakakaalam, ang kapatid, sa future? Ang Diyos lamang. Tayo hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, sa mamuhay po tayo ay sa salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa 1 chapter 8 verse 51, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman di makakaranas ng kamatayan. Si mga kapatid, kapag tayo po ay namumuhay ayon po sa salita ng Diyos, sa aral po ng Diyos, kailanman di makakaranas ng kamatayan. Ano po yung tinutukoy niyang kamatayan? Hindi tayo mapupunta sa impyerno, kundi sa langit para sa buhay na walang hanggan. Mamatay man yung ating katawan, mga kapatid, dahil dapat naman pong mamatay yan bago tayo makaakyat sa langit, ay mamamatay po talaga ang katawan dahil ang katawan hindi po pwedeng umakyat yan sa langit dahil ang katawan ay nabubulok po ito, nagkakasakit, kaya papalitan po yung ating katawan. Amen? Katawan panlangit po. Amen? Kaya hindi ka makakaranas ng kamatayan. Kung sabihin ng kaluluwa ay mananatiling buhay po dahil kasama ang Diyos sa langit. Pero kung ikaw ay hindi nagtagumpay, kapatid, hindi ka namuhay ayon po sa kalooban ng Diyos, ayon po sa salita ng Diyos, mapapahamak ka, sa impyerno ka, mamamatay ka. Bakit ka mamamatay? Kaluluwa mo mamamatay kasi hiwalay ka sa Diyos. Kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay patay. Dahil nagkakasala ka, patuloy ka na nagkakasala ka, kaya ikaw ay patay. Kapag ikaw ay patay, hiwalay sa Diyos. Amen? Dahil sa kasalanan. Kaya pagsikapin natin, mga minamahal kong kapatid, na mamuhay po tayo ayon po sa salita ng Diyos. So yan po yung acronym po ng handa. Ulitin ko po, mga minamahal kong kapatid, handa. Ang sabi sa Mateo chapter 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. So anong gusto sabihin po ng acronym ng handa? Yung letter H po, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang taong handa. At ang taong handa po, aasamin na masunod ang kalooban ng Diyos po. Yan. Yan ang mimitiin mo, makasunod ka sa kalooban po ng Diyos. At sa letrang N, naglilingkod sa Diyos at sa kapwa po. Yan. Patuloy na naglilingkod. At sa letrang D po, mga kapatid, Diyos at kapwa ay iniibig. Nakakasunod ka sa dalawang pinakamahalagang utos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa po. At ang letrang A po, last, ayon sa salita ng Diyos, ang pamumuhay. So, yan lang po na bahagi ko, mga minamahal kong kapatid. Amen. Maraming salamat po, Lord. Napakabuti niyo, O Lord, na sinamahan niyo po ko sa loob ng 30 minutes, O Lord, na naibahagi ko po ang inyong mabuting balita po sa aking mga kapatid po na nakikinig through Facebook Live po, mga kapatid, sa pamagitan ng ating kapatid po, ang inyong lingkod, O Lord, Sister Angelica Dorde po. Nawa, O Lord, na muli na makasama po nila ako dito kung paintulutan nyo o dakilang Diyos.
Maraming salamat po Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo. Amen and amen. 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 Purihin ng Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Amen, sister? Amen. Maraming pong salamat, sister, sa ulitin. Okay, yan po si Sister Librada Manzano. Amen. So, maganda po yung mga binigay niyang mga points, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5, acronym na HANDA. Kung paano ba tayo maghahanda. Actually, dapat talaga araw-araw naghahanda tayo. Dahil nga, araw-araw, marami tayong ginagawang paghanda sa buhay natin. Halimbawa, pagising sa umaga, mag-aasikaso ka ng mga anak mo, pagkain nila. Di ba, maghapon marami tayong ginagawa. Pero higit sa lahat, tama si Sister Librada na maghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon na hindi naman talaga natin alam kung kailan. Kaya dapat, madatnan tayo ng Panginoon na nakahanda. Kasi, yun na yun eh. Dapat nasa totoong tahanan tayo. Amen? Sapagkat ang tahanan natin dito ay pansamantala lamang. Amen? So, total, sinabi naman niya na nirecall niya yung kanyang acronym sa handa. Bibigyan ko na lang ng diin yung sinabi niya na yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, isa yan sa pinakamahalagang paghahanda. Kailangan nabubuhay tayo sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At sinabi din niya kanina na sa pagsunod sa Diyos, tayo ay napapabuti. Walang sumunod sa Diyos na napasama. Kaya walang katapon-tapon ay hindi nakakahinayang na sumunod sa utos ng Diyos. Kasi po, para yun sa atin. Sabi nga ni sister, ang Diyos ay Diyos na. Kung tutusin, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Tayo ang talagang nagbebenepisyo sa ginawa ng Diyos na pagbibigay ng kanyang buktong na anak para tayo ay tubasin sa ating mga kasalanan. Amen. So, sabi pa niya kanina na magbasa daw tayo lagi ng Bible. Totoo po yun. Mula sa Joshua chapter 1 verse 8. Kasi po mga kapatid na mga Katoliko, ang tahanan po natin ay dapat merong Bible, rosary, crucifix. Amen? So, yung Bible po, talagang utos po yun ng Panginoon. Akala lang po siguro natin, nasa 10 utos, yun lang yung utos. Hindi. Dapat po. Ngayon, kung hindi po kayo makapagbasa, ito nga po ang social media, sa YouTube, sa TikTok, ito, Facebook Live. Isa sa mga way na ang Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. Kasi pag nagbabasa po tayo ng Bible, nakikipag-usap ang Diyos. Pag tayo po ay nakikinig ng gospel, nakikipag-usap po yung Diyos sa atin. Pag tayo po ay nagdadasal, tayo naman ay nakikipag-usap. So, dapat yung communication natin nandun eh. At ito po malalaman po natin na talagang nakahanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon kapag tayo po ay nasasabik. Kapag tayo excited, parang manliligaw yan eh. Ay, narating na yung manliligaw ko, mag-aayos na ako, may makeup na ako, ayusin ko na yung bahay, ano bang mapapakain ko sa kanya. Excited. Pero kung halimbawa po, natatakot tayo mamatay, natatakot tayo na muling bumalik ang Panginoon, ibig sabihin po nun, hindi tayo handa. Amen? Hindi tayo handa. Siguro dahil sa nakafocus yung ating isipan sa mga bagay na makamundo. Pero sabi nga po ni sister na magbasa tayo ng Bible kasi yung Bible na yan, napakahalaga po niyan. Nagbigay na po ng halimbawa ang Panginoong Hesus. Kasi po tayo, di ba, lagi po tayo natutokso. Lagi. Pero ano pong ginawa ng Panginoong Hesus nang siya itinukso sa ilang? Lagi niya sinasabi, nasusulat na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Paano po tayo lalakas? Paano tayo makapaghanda? Kung zero, wala tayong kaalam-alam sa salita ng Panginoon. Talagang madali po tayong mananakawan ng dyablo. Amen? At sinabi din po ni sister na tinutularan natin dapat ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Ay nagbigay na po ng magandang halimbawa ang Panginoong Hesus. Nagpakita ng kagandahang asal, ng pagiging humble, pagiging masipag sa gawain. Amen. Salamat sa Diyos, no?
Hindi pa siya dumadating. Alam mo kung bakit? Binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Pandemic pa lang, yung pinadala ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. So, wag nating hintayin na bigla na siyang bumulaga ang Panginoong Jesus. Tapos hindi pa tayo handa. Saan po tayo pupulutin? Amen. So, nawa, meron po tayong nabinghian yung ating puso. No? So, iiwan ng isang tanong na, handa ka na ba? Alam niyo po yon, yung handa ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoon or wala? Kumbaga sa lindol pagka biglang lumindol, tsaka ka palang biglang naaalala ang Panginoon. Na kapag may problema, tsaka palang naaalala ang Panginoon. Huwag pong ganun. Ang paghahanda natin sa Panginoon is dapat maging special. Kasi darating po siya anytime Kaya dapat inihanda natin ating mga sarili. Kasi nga po, ang kaharian naman talaga ng Diyos, hindi naman po kinakailangan mamatay tayo bago natin masabi, ay, nasa langit na ako. Hindi. Dito pa lang po sa lupa, ay pwede nang maghari sa puso natin ang Panginoong Jesus. Dito pa lang, pwede na po tayong mag-practice, magpuri, magpasalamat. Amen. Kaya sana, wag natin babaliwalain ang mensahe ng Panginoon. Yung kinakalabit ka. Siguro kaya ka nakakarinig ngayon ng gospel na ito dahil kinakalabit ka ni Lord na gusto ko itang isama. Gusto ko itang isama sa buhay na walang hanggan. Amen. Pero kung patuloy po tayo na magbabaliwala, ay mahirap mo nga, di ba? Sabi nga nila ang pagsisisi ay nasa huli. Hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mapupunta sa langit, yung nagtitiis hanggang wakas. Kaya wala mang kakapagsabi, no? Ako hindi ko masasabi na pupunta ako sa langit. Sister Librada, hindi din niya masasabi. Kahit yung mga pare, yung naglilingkod na talaga sa Diyos. Kasi, tinitingnan tayo ng Diyos at the moment. Kasi pamaya mabait tayo ngayon, tapos sa kinabukasan, nagtalikod na tayo sa Panginoon. Kaya kailangan na ipinaghahanda natin ang Panginoon upang sa ganun, welcome na welcome siya na sa pagdating niya. Amen. Nawa, wag nating baliwalain ang mensaheng ito. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi hindi niya hayaan na magkuya-kuya ako lang tayo. No, sige, tagal pa yan. Hindi pa darating yan. Amen? Hindi pa darating yan. Pero kung tayo po ay tunay naniniwala sa Panginoon, maghahanda po tayo. Amen? Maghahanda po tayo. So, tayo po ay mahal ng Panginoon. At sana, tinatanong ni Lord, handa ka na ba? Wait lang. Live kasi. Okay. So muli, tinatanong ng Panginoon kung tayo ba ay handa na sa kanyang muling pagbabalik. Nalalapit ng kanyang babalik. Lahat ng pasakit ay kusang mawawagi. Ilat at tulog ay bababang mula sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tulog ng trumpeta
ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao. Sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? 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 Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, muli, maraming salamat sa muli mong pagre-remind sa amin na dapat kaming maging handa sa lahat ng oras. Alam namin ang pagmamahal mo sa amin ay napakalalim. Nawa, Panginoon, kami din maglingkod sa iyo, magmahal sa iyo, sumunod sa iyong kalooban, sa iyong mga utos, upang mapaghanda mo kami ng silid sa iyong kaharian.
na naisin namin na mapabilang ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Lord, dinadalangin ko din po ang mga taong hanggang ngayon ay masyadong abala sa buhay nila na makamundo. Dalangin ko, Panginoon, na ipuin mo sila, Panginoon, upang maging hindi kawawa na maiwan sa pananampalataya na mapunta sa impyerno. I pray, Lord, na ang mga taong nahihirapan ngayon sa mga pisikal nilang karamdaman ay ikaw, O Panginoon, ang siyang magbigay ng kagalingan. Tulungan mo kami maging handa sa lahat ng oras. Hindi namin ito magagawa. Kundi mo kami bigyan ng lakas ng loob. Kaya nalangin po ang pamilya, ang bawat nanonood, nawa, ikaw ang sentro ng kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, at sadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Purihin naman Diyos ang makapangyarihan sa Tuesday Gospel, isang pagkain spiritual mula sa ating Panginoon. So muli po, sana po i-share nyo itong Tuesday Gospel. Isa rin po ito sa paghahanda upang sa ganun makita ng Panginoon na ang kanyang pagkain spiritual na narinig natin ngayon ay handa tayong i-share sa iba. Amen. Sana po gawin po natin yan for the glory of the Lord. And of course, kung gusto niyo po manood ng mga replay ng Buting Balita, punta po kayo sa aking Facebook account o kaya sa YouTube account ko po. Type nyo na po yung Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po para someday, kung lolobin ng Diyos, hindi lang tayo sa Facebook makapag-live para ipalaganap ang Mabuting Balita, kundi sa YouTube. Amen. Muli, huwag natin kakalimutan na ang Diyos ang dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong nabubuhay. Huwag natin kalimutang magdasal bago matulog. Upang sa ganon, humingi tayo ng kapatawaran, magpasalamat sa Panginoon. Kasi wala ni isa man sa atin ang nakakaalam kung magigising pa tayo sa kinabukasan. So matulog tayo na walang galit sa ating puso, matulog tayo na walang inggit, kundi puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. At kapag nagising tayo sa kinabukasan, kung lolobe na October 25, 2023, una natin gawin ay magpasalamat sa Diyos. To God be the glory.